Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash, mag-comment lang po tayo. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 201 hanggang Kabanata 210. Kabanata 201. Nakita ni Gunfei na umiiwas si Yehan sa pag-atake ni Rengang at sinasalakay siya. Kahit na natatakot siya sa lakas ni Yehan, hindi siya umatras. Mahigpit niyang hinawakan ang Yanyo knife gamit ang dalawang kamay, itinaas ito ng mataas, at biglang pinagsasaksak pababa. Para bang nabibiyak ang katawan ni Yehan, at walang kapantay ang kanyang tapang. Gayunpaman, dahil sa pag-activate ng Yin Yang Dharma Eye, naiwasan ni Yehan ang pag-atake ni Rengang, at mas mahina ang lakas ni Gunfei kaysa kay Rengang. Nang makalabas ang kutsilyo ni Gunfei, sa susunod na sandali, ang Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay ay tumakbo palayo at nahampan na ang katawan ni Gunfei. Tili. Tinamaan ni Yehan si Gunfei ng kutsilyo, at biglang umatras ang kanyang katawan mula sa saklaw ng pag-atake. Tumayo siya sa malayo at tumingin kay Gunfei na dumudugo ng husto sa kanyang ibabang tiyan. Lumabas ang kanyang mga bituka, at nakakagulat ang sugat. Matapos makita ang eksena na ito, nagulat sina Rengang at Jiang Xiaofeng, ngunit sa parehong oras, isang nakakagulat na galit at pagnanais na pumatay ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Hehe, Cao Chong? Ang batang ito ay talagang may kakayahan. Sa isang kamay na pile, maaari pa rin niyang sugatan ng malubha si Gunfei sa ilalim ng pag-atake ni Rengang at Gunfei. Isa siyang talento. Sa sandaling ito, sa dulo ng tulay, sa loob ng isang sasakyan, ilang pares ng mga mata ang nanunood ng labanan sa tulay. Nang marinig ito ni Cao Chong, tumango siya, ngunit nang tumingin siya sa likod ni Yehan, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting pamilyar. Cao Chong? Ano ang nangyari? Sa sasakyan, nakita ang pagkatulala ni Cao Chong, ang lalaking nakaupo sa tabi niya ay sumulyap sa kanya at nagtanong. Umiling si Cao Chong at sinabi, wala, marahil masyado akong nag-iisip, Wu Miao, sa tingin ko mas mabuting umalis na tayo, kung malalaman ng mga tao mula sa Bloodhound Hall ang tungkol sa atin, natatakot akong magdulot ito ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Hehe, aalis na tayo. Hindi pa tapos ang panunood ko ng palabas. Maghintay ka lang. Gusto kong malaman kung paano matatapos ang batang ito. Gusto ko ang mga taong kaaway ng Bloodhound Hall. Mahinang ngumiti si Wu Miao, at tumango sa kanyang sarili habang may hawak na sigarilyo, patuloy niyang pinapanood ang galaw sa tulay. Sa sandaling ito, matapos masugitan si Gunfei, ang mga mukha ni Rengang at Jiang Xiaofeng ay napuno ng nakakatakot na pagnanais na pumatay. Dahil sa pagtutulungan ng dalawa, maaari pa ring sugatan ng malubha ni Yehan ang isa sa kanila. Hindi ko pa nakikita ito sa ibang tao. Ang ganitong tao ay kaaway ng Bloodhound Hall at dapat patayin. Patayin! Sa isang malamig na sigaw, nagpaputok si Rengang ng walang pag-aalinlangan. Bilang isang master sa huling yugto ng Peiyuan Realm, hindi pangkaraniwan ang kanyang lakas. Hindi niya ginawa ang kanyang makakaya nang makipaglaban siya kay Yehan kanina. Ngayon ay inaatake niya ng buong lakas. Isipin na ang Yin at Yang eyes ni Yehan ay nakakakita lamang ng isang malabo na figure, ngunit hindi nakikita ang tunay na pag-atake ni Rengang. Boom boom boom! Sa pagitan ng kidlat at ng bakal, nagkaroon ng serye ng mga laban ang dalawa. Hawak ni Yehan ang isang Dragon Scale Dagger, at sa bawat pag-atake niya, walang awa siyang nilalabanan ni Rengang, at nang magbanggaan sila kay Rengang, naramdaman ni Yehan na parang hinawakan ng kanyang kamay ang mundo. Tulad ng pinakamatigas na bato, may matinding sakit sa kanyang braso. Gayunpaman, habang naglalaban sina Yehan at Rengang, si Jiang Xiaofeng, na naghihintay ng pagkakataon, ay gumawa ng isang hakbang sa oras na ito. Nang matamba si Yehan dahil sa suntok ni Rengang, ang kamao ni Jiang Xiaofeng ay umungal ng direkta, napaka-sinister, at pagkatapos ay walang awa itong bumagsak sa likod ni Yehan. Ang suntok na ito ay agad na nagdulot kay Yehan ng pagsusuka ng dugo. Mamatay ka! Nang makita ang pagkakataong ito, sumugod muli si Rengang, at sinuntok ang dibdib ni Yehan gamit ang nakakatakot na heart-destroying hand. Si Yehan, na nasugatan na ng malubha, ay hindi makatakas sa nakakatakot na suntok na ito. Agad na nagkaroon ng isang malakas na tunog mula sa katawan ni Yehan. Sa isang pagsabog, ang kanyang katawan ay tila tinamaan ng isang truck, at ang rehas ng tulay ay natomba, at ang buong tao ay nahulog patungo sa ilalim ng tulay. Sa sandaling nahulog siya mula sa tulay, nalungkot si Yehan. Maaari kayang ito na ang katapusan ng kanyang buhay.
Iniisip na siya ang nagtulak kay Gonfei mula sa tulay ilang araw na ang nakakaraan, hindi niya inaasahan na ang ganti ay darating ng napakabilis. Unti-unti, nawala ng malay ang katawan ni Yehan. Sinuntok siya ni Jiang Xiaofeng at pagkatapos ay pinilit niyang tiisin ang heart-destroying hand ni Rengang. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay umabot na sa isang mapanganib na punto. Sa wakas ay patay na ang hayop na iyon. Sa tulay, habang pinapanood si Yehan na nahulog sa ilog, masaya ang mukha ni Jiang Xiaofeng. Kumunat ang noo ni Rengang at sinabi, "Young Master, huwag kang mag-ingat. Ang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Nagtulungan kaming tatlo upang patayin siya at hayaan siyang sugatan ng malubha si Gonfei. Talagang hindi siya dapat maliitin. Kailangan mong makita ang mga tao kapag nabubuhay ka, at kailangan mong makita ang mga bangkay kapag namatay ka. Kapag nakita na natin ang kanyang katawan, maaari lamang nating matiyak na patay na siya. Bukod dito, dapat tanggalin ang mga ugat, at walang sino man na may kaugnayan sa taong ito ang dapat iwanan." Tumanggaw si Jiang Xiaofeng na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Ang layunin ng susyutang sa pakikitungo sa kaaway ay ang pagputol ng damo at mga ugat. Uncle 7, sa tingin mo ba makakaligtas siya matapos tamaan ng iyong heart-destroying hand? Ang iba ay maaaring mamatay, ngunit ang taong ito ay hindi mahuhulaan. Sa dulo ng tulay, bumantong hininga si Wu Miao at sinabi, "Nakakalungkot, ang galing niya, namatay lang siya ng ganito. Hindi ba mas mabuting mamatay? Ang ganitong uri ng tao ay nang-ahas na maging kaaway ng susyutang, at marahil isang araw ay mangangahas siyang maging kaaway ng ating Chanson Society. Kung hindi siya sa atin, gaano man siya kagaling, hindi ako nakakaramdam ng awa sa kanya kung mamatay siya." Walang pakialam na sinabi ni Cao Chong. "Ikaw, maaari ka bang magkaroon ng kaunting pagmamahal sa mga talento?" Umiling si Wu Miao, at pagkatapos ay sinabi, "Ang sandata na ginamit ng batang iyon kanina ay dapat ang sikat na Chinese Blade Dragon Scale. Naku, nakakalungkot, ang sikat na sandatang ito ay sumunod din sa kanya. Ang mga bangkay ay lumubog sa ilalim ng ilog ng magkasama, kung hindi, gusto ko talagang kunin ito dito at laruin ng 2 araw, at tapos na ang magandang palabas, pere na, at iulat ang bagay na ito sa unang makalangit na hari." Kabanata 202. Dahan-dahan ang paglipas ng oras sa araw at gabi, habang hindi bumalik si Yehan buong gabi, at hindi makontak ang telepono, nag-aalala ang mga babae sa villa. Agad na nakipag-ugnayan si Ye Qing kay Zhou Yuner, at kasabay nito ay nagbalik ng mensahe kay Young Master Tang at tumawag si Lin Bomo, ngunit lahat sila ay nagsabing hindi nila nakita si Yehan. Gayunpaman, matapos tumawag si Ye Qing, si Zhou Yuner, Lin Bomo, at si Young Master Tang na nasa wheelchair ay dumating sa villa ni Yehan ng sunod-sunod. Ang pagkawala ni Yehan ay hindi magandang balita. "Sis Ye Qing, anong ginagawa ni Yehan?" Nang dumating siya sa villa, nakita ni Zhou Yuner si Ye Qing at Zhao Yuyo na may mga nag-aalalang mukha. Nagsimulang bumagsak ang kanyang puso, at bigla siyang naging mapatla at walang dugo. "Huwag mag-alala. Yuner, si Xiaohan, hindi bumalik kagabi, at hindi na makontak ang telepono. Tumawag na ako sa pulis. Si Sister Ling Zhao ay pumunta na sa estasyon ng pulis para asikasuhin ang bagay na ito. Yuner, huwag masyadong mag-alala." Nakita ang mukha ni Zhou Yuner na mas nag-aalala kaysa sa kanya, agad na pinayapan ni Ye Qing siya. "Some pain, sinumang manggahas na gumalaw kay Hanzi, kukunin ko ang buhay niya." Nang marinig ito, nagkaroon ng masungit na ekspresyon si Young Master Tang, at agad na inilabas ang kanyang telepono upang tawagan si Tang Jiangwo. "Tatay, nawawala si Hanzi, ano man ang gawin mo, kailangan mong hanapin siya, kung hindi, hindi kita kikilalanin bilang tatay." Matapos sabihin iyon, ibinaba ni Young Master Tang ang telepono na may kalabog, hindi pinansin ang galit na si Tang Jiangwo sa kabilang dulo ng linya. Tumawag din si Lin Bomo sa kanyang tahanan, at sinabi niya ng kalmado, "Tatay, maaaring may nangyaring masama kay Hanzi, kailangan kong ipakalat ang balita sa Shanghai City sa ngalan ng aming pamilya Lin, kung sino man ang makapagbibigay ng balita tungkol kay Hanzi, handa ang pamilya Lin ko na sumang-ayon sa lahat ng kondisyon." Matapos marinig ito ni Lin Jianhong, hindi siya tumanggi, kundi agad na ipinakalat ang balita sa ngalan ng pamilya Lin. Kasunod ng pagkawala ni Yehan, nagsimula ang sistema ng pagpapatupad ng batas sa Shanghai City na hanapin at imbestigahan ang mga bakas ni Yehan sa ilalim ng mga utos ni Tang Jiangwo at iba pang mga grupong namumuno. Parehong nagsasagawa ng operasyon ng itim at puti sa lungsod na nagpapalam sa lahat sa Shanghai City na nawawala ang henyo na doktor na si Yehan.
Gayunpaman, sa panahon ng malawakang operasyon sa paghahanap na ito, mabilis na natukoy ng pulisya ang lokasyon ng pagkawala ni Yehan, dahil sa tulay na iyon, ang kayamanan ni Yehan, ang X6, ay tahimik na nakaparada doon, at, sa tulay, ang hindi makatawid na kapangyarihan ng pagkawasak ay nagpasya sa pulisya na ilista ang lugar na ito bilang unang eksena ng krimen. Matapos makuha ang balita mula sa pulisya, lahat ng mukha sa villa ay napakaputla. Talagang may nangyaring masama kay Yehan, at napaka-posible. Kung nawawala ang aking kapatid, tiyak na papatayin ko ang mga masamang tao. Sa sandaling ito, kahit si Xiao Qingcheng, na palaging kakaiba, ay nagpakita ng pagnanais na pumatay na hindi tumutugma sa kanyang edad, at may bahagyang bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Isang nakakapangilabot na itim na liwanag ang dumadaloy. Nakahiga ang maliit na tigre sa kanyang katawan. Para bang may naramdaman ito, at ang kanyang asul na mga mata ay naging tila tao. Kung may nangyaring masama kay Yehan, sino man siya, ipapababayad ko siya. Nagpakita ng pagnanais na pumatay si Zhou Yuner, at unti-unting tumulo ang isang luha mula sa kanyang pisngi, "Lolo, pakipatawag ang tatay ko. Kung may nangyaring masama sa aking lalaki, huwag sana lang makialam, kung hindi, mawawalan siya ng anak na babae sa akin magpakailanman." Nang marinig ito, ngumiti si Zhou Mingshan. Nag-aalala siya sa pagkawala ni Yehan, ngunit habang hindi pa nakumpirma ang balita, walang maaaring mangyari ng walang dahilan. "Hayop na batang ito, kailangan mong maging ligtas." Bangulong si Zhou Mingshan sa kanyang puso, at may matinding lamig din sa kanyang mga matanda, si Yehan ay kanyang disipulo. Nangyari ang isang malaking pangyayari kay Yehan, at maraming tao sa Shanghai City ang nakakaalam tungkol dito. Siyempre, imposibleng hindi malaman ni Zhao Hengtian ito. Sa loob ng bilya, nakakunot ang noo ni Zhao Hengtian at nagsabi, "May nangyaring masama kay Yehan, at natatakot akong may kaugnayan ito sa susyutang, Apo, manatili ka lang sa bilya at protektahan ang mga bata. Gusto kong lumabas at tingnan kung may nangyari kay Yehan dahil sa kanila, wala ni isa sa mga tao mula sa Bloody Hand Hall na dumating sa Shanghai City ang dapat makaalis. Zhao Hengtian, nasa iyo ang tungkulin na protektahan ang mga tao. Hindi pa umalis ang mga masters ng Chansunyoy sa Shanghai City. Kung magpapakita ka, tiyak na matutuklasan ka nila. Kung gayon, magiging mas mahirap ang sitwasyon. Ang layunin ng hall ay palaging putulin ang damo at mga ugat, at kailangan ka pa rin sa villa upang protektahan ito, kaya hayaan mo akong lumabas at magtanong, huwag mag-alala, ang batang iyon ay hindi ganoon kadaling mamatay." Nag-isip ng kaunti si Zhao Hengtian at sinabi, "Old son, pasensya na sa iyo, ngunit kailangan mong mag-ingat. Huwag mag-alala." Tumanggaw si Sun Bumi, pumarap at umalis sa villa. Narito ang isang maliit na nayon, na mukhang medyo desolado. Maliban sa kuryente, walang modernong pasilidad sa nayon. Ang mga bahay ay gawa lahat sa kahoy. Sa nayon, maraming simpleng mga taga-bukid ang nagtatrabaho sa mga bukirin, ngunit maliban sa mga bata, ang natitirang bahagi ng nayon ay pangunahing mga katandaan. Ang mga kabataan ay umalis sa desoladong nayon na ito at nagpunta sa malalaking syudad sa labas. Sa sandaling ito, isang napakataas at malakas na binata ang dumating mula sa labas ng nayon na may dalang 2 o 3 malalaking troso. Ang 3 troso ay napakalaki, ang bawat isa ay may bigat na hindi bababa sa 4 hanggang 500 kilo, at ang 3 sa kanilang kabuuan ay may bigat na hindi bababa sa higit sa 1,000 kilo, ngunit ang malakas na binata ay tila napakadali sa paglalakad sa mga troso na ito, na hindi nagpakita ng anumang pagsisikap. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi labis na tawaging banal na kapangyarihan. Ang ilang tao sa nayon ay hindi nagulat nang makita ang binata na bumabalik na may dalang 3 malalaking troso, na tila hindi na sila nagulat sa kanyang lakas, lahat sila ay ngumiti sa kanya, at ang ilan ay nagbiro pa, "Silly Ben, nagpunta ka na namutol ng kahoy sa bundok, ginagawa mo to araw-araw, gusto mo bang putulin ang kagubatan?" Ang malakas na binatang pinangalanang Shaben ay ngumiti at nagsabi, "Tatay Huang, anong gagawin namin kung hindi namin puputulan ang kahoy? Sabi ng lolo, puputulan ko pa ang mas maraming kahoy para makapag-asawa at makabuo ng bahay." Sa totoo lang, Silly Ben, kumusta na ang batang lalaki na dinala mo kahapon? Ang taong iyon ay puno ng mga sugat, at mukhang nakakatakot. Kabanata 203. Halika na, Shaben, dalhin mo ang mga itlog na ito pabalik at ayusin ang batang iyon. Isang tiyahin ang naghagis ng isang basket ng mga itlog, at mabilis na iniunat ni Shaben ang kanyang kamay upang mahuli ang mga ito. Walang nasirang itlog sa basket. "Tiya Huang, salamat, aalis na ako." Naglakad si Shaben patungo sa nayon na may dalang 3 malalaking troso at isang basket ng mga itlog.
Sa isang silid, sa isang malaking kahoy na kama, dahan-dahang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Nang tingnan ang kakaibang kapaligiran, isang bakas ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga mata. Mukhang buhay pa siya. Naalala lamang niya na tinamaan siya mula sa tulay ng suntok ni Rengang, at pagkatapos ay nahulog sa rumaragasang ilog. Wala siyang alaala sa mga nangyari pagkatapos noon. Ngunit matapos magising, nagulat si Yehan nang matuklasan na ang kanyang lakas ay tumaas sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagkakataon, umabot sa huling yugto ng Peiyuan. Bukod dito, ang karamihan sa mga sugat sa kanyang katawan ay unti-unting naghihimala sa ilalim ng sustansya ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, at ang kanyang nabaling kaliwang braso ay nakabenda na rin. Nakagising ka na. Sa oras na nag-iisip si Yehan tungkol sa mga bagay na ito, may isang boses na umabot sa kanya. Nang marinig ito, umupo si Yehan at tumingin. Sa tapat niya ay isang matandang lalaki na nakasuot ng kakaibang damit. Ang dahilan kung bakit siya tinawag na kakaiba ay dahil ang matanda ay nakasuot ng mahabang balabal mula sa panahon ng Republika ng China, at ang kanyang buhok ay nakatali tulad ng isang matandang tao. Matanda, nasaan ako? Nagtanong si Yehan na may pagdududa, sino ang nagligtas sa akin? Tinapik ng matanda ang kanyang sigarilyo at sinabi, ito ay Wangjia Village, ang taong nagligtas sa iyo mula sa ilog ay hindi ako, kundi siya. Matapos sabihin iyon, pumasok si Shaben na may dalang basket ng mga itlog, na may ngiti sa kanyang mukha, at sumigaw, Lolo, nandito na ako. Tingnan mo, nagbigay sa akin ng mga itlog si Tia Huang. Oo, ibigay mo ang itlog na ito sa kanya. Bahagyang tumango ang matanda, at inutusan si Shaben na ibigay ang itlog kay Yehan. Nang marinig ito, nakita ni Shaben na nagising na si Yehan. Isang basket ng mga itlog ang ibinigay, nagising ka, heto, kainin mo, masarap ang mga itlog ni Tia Huang. Tinanggap ni Yehan ang itlog, tumingin kay Shaben at ngumiti, salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman. Nakita kitang lumulutang sa ilog kaya dinala kita pabalik. Sinabi ng lolo na malubha ang iyong mga sugat. Kailangan mong mag-recover. Pupunta ako sa bundok para kumuha ng ilang wild game para sa iyo mamaya. Nakangiti si Shaben habang sinisipilyo ang kanyang ulo at inosenteng nagsabi, sa pamamagitan ng paraan, ang pangalan ko ay Huang Ben, anong pangalan mo? Tumingin kay Yehan sa inosenteng ngiting mukha ng malaking hanggal, sinabi niya, ang pangalan ko ay Yehan, kapatid na Huang Ben, ilang araw na ba akong nandito? Inisip ni Huang Ben ang kanyang ulo at sinabi, 2 araw na, sa pamamagitan ng paraan, ibinalik ko sa iyo ang kutsilyo na ito. Nang dumating ka rito, hawak mo ang kutsilyo na ito sa iyong kamay. Naglaan ako ng maraming pagsisikap upang makuha ito mula sa iyong kamay. Pero talagang maganda ito sa pagputol ng kahoy, isang saksak lang, mas matalim kaysa sa aking pang-ani. Tinanggap ni Yehan ang dragon scale dagger na ibinigay ni Shaben, at hindi ito nawala nang nasa ilog. Sa bakuran ng bahay ni Shaben sa Wangjia Village, sinimulan ni Yehan na ipagalaw ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang ayusin ang kanyang nabaling kaliwang braso. Kahit na ang kanyang kaliwang braso ay naasikaso na, kailangan niyang gawin ito sa kanyang sarili kung nais niyang mabilis na gumaling. Isang biyaya sa pagkakataon ng makapag-breakthrough sa huling yugto ng Peiyuan na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa mga sandaling ito, talagang nais niyang magpagaling ng mabilis at bumalik sa Shanghai City. Umupo ang matanda sa threshold habang naninigarilyo ng pipe. Tinitingnan ng nakapikit na si Yehan na nag-aasikaso sa kanyang mga sugat. May mga kakaibang alon sa kanyang mga mata na nagpapahirap sa sino man na malaman kung ano ang iniisip niya. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Huang Ben na may dalang napakalaking wild boar na may bigat na hindi bababa sa 4 hanggang 500 kilo sa kanyang balikat. Nang madama ang pagbabalik ni Huang Ben, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bakuran. Nang si Huang Ben ay may dalang napakalaking wild boar, isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mga mata ni Yehan. Isinasaalang-alang ang bigat ng wild boar na ito, tiyak na ito ay isang wild boar king. Napakamasungit at marahas, at hindi ito basta-basta kayang dalhin ng mga ordinaryong tao. Huwag nang banggitin ang pangangaso sa wild boar king na ito. Ipinapasok ni Huang Ben ang wild boar king sa bakuran at ibinagsak ito sa lupa. Nakangiti siya kay Yehan at sinabi, hinabol ko ang wild boar king na ito sa loob ng maraming burol bago ko ito nakuha. Maari ko itong ibigay sa iyo mamaya bilang kapalit. Ngumiti si Yehan at tumango. Ang kakayahan ni Huang Ben na manghuli at pumatay sa wild boar king na ito ay nagpapatunay na tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi nakaramdam si Yehan ng anumang daloy ng internal energy mula sa kanyang katawan, at ang katawan na kasing lakas ng isang toro ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tingin. Wala siyang inner strength.
Maaaring pinatay ba ng simpleng tao na ito ang wild boar king na ito gamit ang kanyang sariling lakas? At dinala ito pabalik? Kakaiba, hindi ba? Bahagyang tumingin ang matanda kay Yehan at nagtanong. Tumingin si Yehan kay Huang Ben na kasalukuyang nag-slay ng wild boar king sa labas ng bakuran, pagkatapos ay tumingin siya sa matanda at sinabi, "Matanda, alam kong hindi ka isang ordinaryong tao, iniligtas mo ako, tiyak na babayaran ko ang kabutihan na ito." Yehan ako, ayaw kong magtanong tungkol sa iyong mga bagay, at hindi mo na kailangang sabihin ito, hindi ako ganoon kakurayes. Mas mabuting huwag magtanong. Sinabi ng matanda, alam kong hindi ka isang simpleng kabataang lalaki, at ayaw kong malaman kung sino ka, ngunit kapag umalis ka, dalhin si Ben at hayaan siyang sumunod sa iyo. Hindi ko alintana kung paano mo siya tretuhin, basta't buhay pa siya kapag hinanap ko siya sa hinaharap, iyon ang iyong kabayaran. Bakit? Tumingin si Yehan sa matanda na medyo naguguluhan, at tanong kung bakit kailangan niyang dalhin si Ben kapag umalis. Ano ang ibig sabihin nito? Umiling ang matanda at sinabi, hindi mo kailangang malaman kung bakit. Kung nais mong bayaran ng kabutihan, sundin mo lang ang sinasabi ko, huwag isipin na siya ay isang pasanin, ngayon maaaring hindi mo siya matalo. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Yehan. Talagang hindi simpleng tao ang matandang ito. Ngayon siya ay isang master na sa huling yugto ng Peiyuan Realm. Gayunpaman, sinabi ng matanda na maaaring hindi siya ang kalaban ni Ben ngayon. Maaaring ang simpleng tao na ito ay talagang kasing lakas ng kanyang sinasabi. Okay, nangako ako sa iyo. Tumango si Yehan, at ngayon ang kanyang sugat ay halos gumaling na. Siyempre, ito ay pangunahing dahil sa malakas na epekto ng pag-aayos ng aura sa katawan ni Yehan, kung hindi, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakaligtas mula sa ganitong kalubang pinsala. Huwag nang isipin ang paglalakad ng ilang buwan. Hindi na nais ni Yehan na manatili sa Wangjia Village kapag gumaling na ang kanyang sugat. Sa mga nakaraang araw ng kanyang pagkawala, maaaring nag-aalala na ang lahat sa kanyang pamilya. Bukod dito, nagpasya na si Yehan na sa pagkakataong ito ay hindi niya hahayaan na makaalis ang mga tao ng Bloodhound Hall. Sa Shanghai City, 3 araw nang nawawala si Yehan. Ano man ang kanilang paghahanap, hindi nila mahanap ang anumang bakas. Ang mga taong may kaugnayan sa kanya ay nagiging baliw. Bukod dito, matapos mawala si Yehan, nakuha rin ni Nangong Zexen ang balita, nagpadala siya ng lahat ng kanyang mga bodyguard upang hanapin si Yehan. Gayon din, nakuha rin ni Hu Feng mula sa Yanjing ang balita, at si Sito Shenshen ay gumawa ng tawag sa Shanghai City ng personal. Sa isang salita, nais niyang makita ang tao kapag buhay, at makita ang bangkay kapag patay. Kabanata 204. Sa ilalim ng mahigpit na paghahanap sa Shanghai City, hindi naglakas loob si Jiang Xiaofeng na gumawa ng anumang malalaking hakbang. Kung sila ay mapansin, magiging napakapasibo nila at puputulan ang mga ugat. Magagawa lamang nila ito pagkatapos lumipas ang hangin. Qin Tianwang, sa tingin ko ay malapit na nating matutukoy ang bakas ni Zhao Hengtian. Sa isang pribadong bahay, ibinaba ni Wu Miao ang kanyang ulo at sinabi sa isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakaupo ng nakaluhod sa isang futon. Ang kanyang mukha ay may mga katangian ng mga Tsino, makapal ang kilay at malalaki ang mga mata, na nagbibigay ng matatag at mapang-ibabaw na pakiramdam. Matapos marinig ang mga salita ni Wu Miao, agad niyang binuksan ang kanyang mga mata, at may mga nakakatakot na pagnanais na pumatay sa mga mata nito, sigurado ka ba? Tumango si Wu Miao at sinabi, natagpuan ng aming mga tao si Sun Bumi sa Shanghai City. Ayon kay Cao Chong, si Sun Bumi ay responsable sa pagprotekta sa mga kamag-anak ni Zhao Hengtian. Dahil si Sun Bumi ay lumitaw sa Shanghai City, tiyak na may kaugnayan si Zhao Hengtian na nawawala sa Shanghai City sa kanya. Si Cao Chong ay naroon na upang magmasid, sa tingin ko ay hindi magtatagal at magkakaroon tayo ng balita. Napakabuti. Tumayo ang unang makalangit na hari na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata, at sinabi, kung matagpuan si Zhao Hengtian, huwag kumilos ng nagmamadali. Wipeout ko ang lahat ng tao na may kaugnayan kay Zhao Hengtian. Ang nawawalang asong ito ay nagtatago sa Tibet, at sa wakas ay natagpuan na namin siya. Oo, Qin Tianwang, agad kong ibibigay ang mga utos. Umalis si Wu Miao. Nakatayo si Qin Tianwang na may mga kamay sa kanyang likod na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Haha, hindi ko akalain na ang hayop na ito ay mamamatay ng ganito. Sayang, sayang. Sa isang vilya, tumawa ng malakas si Merong Jiu. Matapos marinig ang balita, sina Wang Jiushan at Shen Tianao ay labis na natutuwa, dahil lahat sila ay nahulog sa mga kamay ni Yehan, kaya't umaasa silang lahat na mamatay si Yehan.
Sayang, hindi siya namatay sa iyong mga kamay, Young Master Gio. Maingat na ngumiti si Wang Jiushan. Okay lang, basta't siya ay patay. Nagtawa si Merong Gio, tumingin sa espada at nagtanong, natagpuan mo na ba kung sino ang pumatay sa hayop na ito? Bloodhound Hall. Mabilis na sinabi ni Zandao na nakatayo sa tabi ni Merong Gio. Si Jiang Xiaofeng pala, mukhang dapat ko siyang pasalamatan. Malamig na ngumiti si Merong Gio. Walang kaalam-alam si Yehan tungkol sa mga pangyayari sa Shanghai City. Sa mga sandaling ito, nakatingin siya ng nakanganga sa bakuran kung saan si Silly Ben ay nag-eensayo gamit ang isang piraso ng kahoy na may bigat na 200 kilo. Ang kahoy na may bigat na 500 kilo ay ginagamit niya sa pagsasanay sa stick technique. Ang piraso ng kahoy ay tila isang pang-angkat sa kanyang kamay. Wala itong bigat at nagiging malakas at puno ng lakas habang siya ay sumasayaw dito. Sa bawat galaw niya, nagdudulot ito ng matinding visual na shock kay Yehan. Para siyang isang humanoid na makina. Sa mga sandaling ito, tunay na naintindihan ni Yehan kung bakit sinabi ng matanda na maaaring hindi siya kalaban ni Shaben sa kanyang kasalukuyang lakas. Totoo nga, matapos makita ang lakas ni Shaben, naramdaman ni Yehan na magiging mas mahirap para sa kanya na talunin si Silly Ben kung siya ay gagamit ng lahat ng kanyang lakas sa kasalukuyan. Talagang nagpalaki ang matandang ito ng isang halimaw. Naisip ni Yehan habang tinitingnan ng matanda na nakasquat sa threshold at naninigarilyo ng pipe. Bagaman walang senyales ng daloy ng internal energy sa katawan ni Shaben, ang lakas na taglay nito ay hindi tao at labis na nakakatakot. Ang ganitong kapangyarihan ay mas malakas pa kaysa kay Rengang, ang ikalimang general ng Bloodhound Hall. Kumusta? Tanong ng matanda habang tinapik ang kanyang sigarilyo. Alam ni Yehan na tinatanong siya ng matanda tungkol sa lakas ni Shaben, kaya't sumagot siya, napakalakas. Sa totoo lang, natatakot akong hindi ko siya matalo gamit ang lahat ng aking lakas. Senior, talagang hindi tao ang inyong apo. Ngumiti ng bahagya ang matanda at sinabi, hindi tao. Sa totoo lang, mas angkop ang salitang ito para sa iyo. Nang dumating si Yehan sa Wangjia Village, alam ng matanda kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat. Inaasahan niyang hindi gising si Yehan sa loob ng 10 araw o higit pa. Sa hindi inaasahan, nagising si Yehan sa loob lamang ng 2 araw. Ngayon, ganap na gumaling ang sugat ni Yehan, na talagang nakakamangha sa matanda. Hindi maiiwasang ngumiti si Yehan, at bigla, tumigil ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay tumagos sa bakuran na parang matalim na espada. May galaw. Agad, bago kumilos si Yehan, si Shaben ay gumawa na ng hakbang. Ang kahoy sa kanyang kamay ay direktang tumama sa lupa ng makapangyarihang suntok. Isang malaking butas ang lumitaw, at pagkatapos ang kahoy ay dumaan dito at tinamaan ang isang figure ng malubha. Sa labas ng lupa, napatigil si Jolai. Tumingin siya sa malaking troso na dumaan sa lupa. Agad siyang nagbigay ng suntok, at ang kanyang kamao ay tumama sa kahoy na may bigat na 100 kilo. Pagkatapos nito, nagulat si Jolai. Ang kanyang suntok ay bumangga sa nakabigat na puwersa, na pinilit siyang umatras. Stupid, huminto ka. Si Yehan ay lumabas sa labas ng bakuran. Tumingin siya kay Jolai na nag-atres at nagmadali siyang pigilan ng hanggal na pagdaloy na parang isang humanoid na makina. Kung hindi siya nagsalita, tiyak na mapapalo niya si Jolai. Nang makita ni Jolai si Yehan, lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabi, Master Ye, nandito ka talaga. Nakita na si Yehan ay kilala ng sneaky guy na ito sa labas ng bakuran, sumunod si Jolai sa tabi ni Yehan. Tumingin si Yehan kay Jolai at nagtanong, Jolai, paano mo nalaman na nandito ako? Hey, Dr. Ye? Huwag kalimutan kung ano ang ginagawa ko, naghahanap ng mga bagay. Hindi mahirap para sa akin na makahanap ng mga tao. Lumapit si Jolai at ngumiti, at nang makita si Yehan, litaw ang kanyang kasiyahan. Tumango si Yehan, si Jolai ay isang kahangahangang magnanakaw, at isa sa mga pamamaraan na mahusay siya ay ang paghahanap. Sa pamamagitan ng paraan, Dr. Ye, ano ang nangyayari? Ngayon ang Shanghai City ay nasa kaguluhan dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa aking mahusay na kakayahan sa pagsubaybay, tiyak na mahihirapan akong hanapin ang nakalayang lugar na ito. Sabi ni Jolai kay Yehan. Kabanata 205. Nagmula ito sa Bloodhound Hall, kalimutan mo na, pag-usapan na lang natin ito mamaya. Kapatid Joe, kumusta na ang kalagayan sa Shanghai City ngayon? Tanong ni Yehan kay Jolai. Sumagot si Jolai, medyo magulo ang sitwasyon. Nang umalis ako sa Shanghai City, maraming tao ang naghahanap ng iyong mga bakas. Parehong sangkot ang itim at puti. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon, ngunit Master Ye, mas mabuting bumalik ka sa Shanghai City sa lalong madaling panahon.
Kung ang Bloodhound Hall ang may gawa nito sa iyo, tiyak na ang iyong mga kamag-anak ay nasa panganib. Ang layunin ng Bloodhound Hall ay palaging putulin ang mga ugat. Natatakot ako. Nang marinig ito, lumamig ang mga mata ni Yehan, at isang nakakatakot na pagnanais na pumatay ang umusbong mula sa kanyang katawan. Ang Bloodhound Hall, kung manggawas sila na makialam, tiyak na ililibing ko silang lahat. Napakalamig ng hininga ni Yehan, at pagkatapos ay pumasok siya sa bakuran at tumingin sa matanda na nakaupo sa threshold at sinabi, "Senyor, dapat na akong umalis." Tumango ang matanda at nagsabi, "Sige, dalhin mo si Shaben." Okay. Maikli ang sagot ni Yehan, pagkatapos ay lumingon at umalis sa bakuran. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ng matanda kay Shaben na sumunod kay Yehan, kaya sa mga sandaling ito, ang malaking hanggal na ito ay nakaluhod sa pintuan at humahalik sa matanda, pagkatapos ay tumayo at sumunod kay Yehan. Habang tinitingnan ang kanilang mga likuran na umaalis, sinabi ng matanda sa kanyang sarili, ang kapalaran ng isang emperador, kawalang kamatayan, ay magiging isang malaking sandata. Umaasa akong si Shaben ay mabilis na makapagpapanatili sa iyo. Ang maliit na nayon na ito ay hindi ang kanyang lugar. Sumunod si Jolai sa labas ng Wangja Village, umakyat sa ilang burol, at sa ganap na 4 ng hapon, nakarating ang tatlo sa isang pambansang kalsada. Sa ganitong komplikadong lupain, hindi alam ni Yehan kung paano natagpuan ni Jolai ang Wangja Village. Kung hindi siya sumunod sa ilog patungo sa Wangja Village, maaaring hindi na siya makahanap nito sa buong buhay niya. Sa unang pagkakataon na lumabas mula sa Wangja Village, si Shaben ay labis na nahuhumaling sa lahat ng bagay sa labas. Ang aspalto ay mas matibay kaysa sa lupa sa kanilang nayon, at ano ang bakal na bagay na iyon na tumatakbo sa paligid. Nakita ang mga mata ni Shaben na puno ng kuryosidad, si Yehan ay nakatayo sa tabi niya, ngunit sa tabi ng malaking taon na ito, ang taas ni Yehan na 1.85 metro ay tila hindi sapat, masyadong mataas ang taong ito. Tumingin si Yehan sa kanya at ngumiti, "Silly Ben, susundan mo ako simula ngayon. Napaka-espesyal ng labas, sa iyong lakas, balang araw ay makakawala ka sa iyong sariling mundo." Sumagot si Shaben na may ngiti, "Sinabi ni Lolo na sundan kita, kaya susundan kita." Pagkalipas ng ilang sandali, si Jolai ay nakakuha ng kotse mula sa wala at pinatakbo ito sa harap ni Yehan at ng iba pa. Pagkatapos, sumakay si Yehan sa sasakyan kasama si Shaben, ngunit sa kanyang laki, palagi niyang naramdaman ang kaba. Para sa kanya, masyadong maliit ang espasyo para sa paggalaw. Nagmaneho si Jolai ng sasakyan at sinabi, "Master Ye, ito ay isang maliit na bayan sa ilalim ng Shanghai City. Lampas na sa ganap na 4. Kung babalik tayo sa downtown ng Shanghai City, maaaring tumagal ito ng 3 o 4 na oras." Tumango si Yehan at sinabi, "Kapatid Joe, huwag mo na akong tawaging Dr. Ye, tawagin mo akong Hanzi. Okay, iniligtas mo ang buhay ko, kaya anuman ang gusto mong tawagin, okay lang." Ngumiti si Jolai, at pagkatapos ay nagtanong, "Hanzi, sino itong malaking kapatid?" Napakalakas. Sa isang galaw, naitulak niya ako pabalik. Ang pangalan niya ay Huang Ben, at talagang malakas siya. Sumulyap si Yehan kay Silly Ben na nakaupo sa sasakyan na mukhang hindi komportable. Palagi siyang ngumiti nang marinig ito. Tila siya isang simpleng tao mula sa bundok. Sa aspeto ng hitsura, malamang na walang sino man ang makakapag-isip na ang tila simpleng tao sa bundok na ito ay may hindi pangkaraniwang lakas at nakakatakot. Kinuha ni Yehan ang kanyang telepono at tiningnan ito. Matapos malublob sa ilog, hindi na ito nagagamit. Wala siyang nakontak na pamilya sa nakaraang ilang araw. Wala pang ideya sina Yuner at kanyang kapatid kung ano ang dapat nilang ipag-alala. Nang maisip ang mga tao sa bahay, hindi na makapaghintay si Yehan na bumalik. Siyempre, ang taong iniisip ni Yehan ngayon ay ang susyutang, si Jiang Xiaofeng. Ang gabi ay kasing dilim ng tinta. Sa madilim na langit ng gabi, walang kahit isang bituin. Sa bahagyang naiilawan na lungsod, ang maliwanag na ilaw ay nagbibigay liwanag sa karamihan ng lungsod. Para sa maraming tao, ang kanilang tunay na magagandang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa kabila ng masiglang mga kalye ng lungsod, ang lugar ng Villa ng Haisha ay medyo tahimik. Wala pang 8:00 ngayon. Maliban sa villa ni Yehan, ang ibang nakapaligid na mga villa ay ganap na madilim. Ang atmosfera ay tahimik at medyo kakaiba. Sa villa, naroon sina Zhou Yuner, Ye Qing, Zhao Yuyu, Xiao Qingcheng, at kahit si Yan Lingzhao. Siyempre, bukod sa kanila, naroon din sina Zhou Mingshan, Lin Beimo, Tang Dashao at Mo Shu. Hindi pa sila umalis, si Yehan ay nawawala na ng 4 na sunod na araw nang walang balita. Ngayon, ang Shanghai City ay nag-withdraw ng order upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Yehan.
Upang makahanap ng tao, ang sistema ng pagpapatupad ng batas ng Shanghai City ay naging abala sa loob ng 4 na araw, at kahit na ang mga patrol boat ay ipinadala. Kung ipagpapatuloy nila ang paghahanap sa ilog, natatakot ako na ang opinyon ng media ay magiging labis. Sa katunayan, ang sistema ng pagpapatupad ng batas ng Shanghai City ay hindi lamang para sa isang tao kundi para sa lahat ng mamamayan. Tanging ngayon, ang Shanghai City, na tila medyo magulo, ay bumalik na sa normal. Ang sistema ng pagpapatupad ng batas ay nagtatrabaho ng maayos. Ang mga dapat humawak ng kaso ay humahawak ng kaso, at ang mga dapat manghuli ng magnanakaw ay humuhuli ng magnanakaw. Si Yehan ay pansamantalang itinuturing na nawawalang tao. Sis Yeching, gabi na, magluluto ako ng ilang pagkain para sa inyo. Nang makita ang mga pagod na mukha ng lahat, bumulong si Yan Lingjiao, hindi malaman kung patay na o nawawala ang lalaki, kahit na walang natagpo ang katawan, bakit siya hindi makaramdam ng pagod at lungkot. Sis Lingjiao, kalimutan mo na, hindi kami makakakain. Napakamadilim ng ekspresyon ni Yeching. Xiaohan, nasaan ka? Miss ka na, bumalik ka na. Okay, mga babae, huwag masyadong malungkot. Mahalaga ang iyong kalusugan. Kung bumalik si Yehan at makita kayong ganito, baka mag-alala siya. Sabi ni Zhou Mingshan habang tinitingnan ang tahimik na atmosfera sa silid. Tatay, ano ang naging tugon ng aking ama? Tumingin si Zhou Yuner kay Zhou Mingshan na may nakakatakot na lamig sa kanyang mga mata. Si Zhou Mingshan ay tumingin sa kanya at bumantong hininga, ang hayop na iyon ay nagsabi, hanggat sumasang-ayon ka sa kanya, sasang-ayon siya sa iyo sa anumang kondisyon. Ang stubborn brat na ito, gusto ko talagang sampilan siya ng 2 beses. Kabanata 206. Nang marinig ito, ngumiti si Zhou Yuner ng malungkot. Kung mamatay si Yehan, at handa siyang maghiganti para sa kanya, ipapangako ko sa kanya at pakakasalan ang pamilya Feng. Ano? Agad na nagkunot ng noo ang mga tao sa silid sa mga salita ni Zhou Yuner, at si Yang Master Tang ang unang nagsalita. Sister Yuner, anong biro ito? Huwag mong sabihing hindi papayag si Hanzi, at walang sinuman dito ang papayag na gawin mo ito, ang pag-aasawa sa pamilya Feng. Huwag mo nang isipin iyon, ikaw ang asawa ni Hanzi, hindi ko makita kung sino ang manggahas na agawin ka. Yuner, huwag masyadong isipin. Kahit na hindi pa natagpuan si Xiaohan, hindi ito nangangahulugan na may nangyari sa kanya. Tinapik ni Yeching ang likod ng kamay ni Zhou Yuner at nagsabi ng nakapagpapalubag loob. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nakahanap ng isang tao na handang magsakripisyo para sa kanya. Isang babaeng handang gawin ang lahat, siya ay nakatulong ngunit sa parehong oras ay nalumbay, ano na lang ang gagawin niya para kay Yehan. Hehe, hindi ko akalain na ang hayop na ito ay mamamatay, at maraming mga babae na labis na nahuhumaling sa kanya. Nakikita kong medyo naiinggit ang young master sa kanya. Biglang, sa tahimik na gabi, isang bumibitin na boses ang kumalat sa gabi, tila napakakakaiba, at dumaan ng direkta sa villa. Nang marinig ito ng mga tao sa villa, nagulat sila at pumasok sa bakuran isa-isa. Nang makita ang 3 tao na lumitaw sa bubong ng isang villa sa kabila, napalakas ang tingin ni Zhou Mingshan. Ang mga 3 ito ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Sino kayo? Nakangisi si Jiang Xiaofeng at nagsabi, syempre narito sila upang patayin kayo, ngunit ang dami ng mga magaganda dito. Hindi ko kayang gawin ito. Ang hayop na iyon ay talagang mapalad, ngunit ngayon na siya ay patay na, wala na siyang swerte. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Xiaofeng, pinanatili ni Yehan ang pagtitig sa 3 ito na may galit na hangarin. Oo, ako ang batang ito na pumatay sa kanya. Dahil labis mong namimiss siya, bumaba ka at makipag-isa sa kanya. Matapos sabihin ito, si Jiang Xiaofeng at ang 3 ay tumalon mula sa bubong at bumagsak patungo sa bakuran. Tamang-tama, ako, si Zhao Hengtian, ay matagal nang naghihintay sa inyo. Ngunit sa mga sandaling ito, 2 figure ang sumabog sa himpapawid at direktang hamarang kay Jiang Xiaofeng at sa kanyang 3 sa gitna ng hangin. 2 laban sa 3, nagbanggaan ang 5 sa himpapawid na parang kidlat. Pagkalipas ng ilang segundo, napilitang umatras si Jiang Xiaofeng at ang 3. Agad silang bumalik at nagdusa ng mga sugat sa iba't ibang antas, at nagulat ang 3. May ganitong kalakas na master dito. Si Zhao Hengtian ay isang master sa larangan ng gobernador, at kasama si Sun Bumiay, hindi kayang talunin ng 3 sina Jiang Xiaofeng. Brother! Nakitang lumitaw si Zhao Hengtian, sumigaw si Zhao Yuyo sa tuwa. Nang makita ni na Zhou Mingshan at ang iba pa si Zhao Hengtian, bumulusok ang kanilang mga dibdib sa ginhawa. Tumanggaw si Zhao Hengtian sa mga tao sa bakuran at nagsabi, nasa ating mga kamay ang buhay ng 3 tao.
Nang marinig ito, tiningnan ni Jiang Xiaofeng si Zhao Hengtian na may madilim na ekspresyon at nagsabi, "Ikaw si Zhao Hengtian, hari ng Timog Kanluran. Narinig ko na hinahabol at pinapatay ka ng mga tao mula sa Chanson Society na parang isang nawawalang aso. Hindi ko akalain na lilito ka dito at makakalaban ng Bloodhound Hall." Ang mga mata ni Zhao Hengtian ay puno ng malamig na pagnanais na pumatay at sinabi, "Ako, si Zhao Hengtian, ay hindi natatakot sa Chanson Society, kaya bakit ako matatakot sa iyong Bloodhound Hall? Dahil narito kayong tatlo ngayon, huwag kayong umalis. Iligtas ang inyong mga buhay." Nang marinig ito, agad na tumayo sina Rengang at Gunfei sa harap ni Jiang Xiaofeng. Napakapangit ng kanilang mga mukha. Dumating sila dito upang putulin ang mga ugat, ngunit nakatagpo nila si Zhao Hengtian, ang masamang bituin. Si Zhao Hengtian sa Timog Kanluran ay katumbas ng kanilang master, kung gusto niyang pumatay, ang tatlong ito ay hindi na makakaisip na makaalis ng buhay. Hehe, ikaw? Si Zhao Hengtian, ay talagang hindi natatakot sa aking Heavenly Venerable Society. Bigla, sa oras na si Zhao Hengtian at si Sun Bumiye ay malapit ng sumugod, narinig nila ang mga tunog ng pag-ungol sa himpapawid, at pagkatapos ay, sa likuran ni na Jiang Xiaofeng at ang iba pa, 9 na figure ang lumitaw. Ang pinuno sa kanila ay ang unang Heavenly King ng Chanson Society. Sa likod niya ay sina Cao Chong at Wu Miao, dalawang master sa listahan, at ang iba pang 6 ay mga elite na puwersa ng Chanson Society. Ilang panahon na ang nakalipas, hinabol si Zhao Hengtian ng mga taong ito, kaya't bumalik siya sa Shanghai City na may malubhang pinsala. Mga tao mula sa Chanson Society. Nagkunot ang noo ni na Jiang Xiaofeng at ang iba, at talagang nagtakbuhan ang mga masters ng Chanson Society sa kanilang impluensya ng Bloodhound Hall, ngunit may isang karaniwang kaaway sila sa kasalukuyan, kaya hindi na nag-alala sina Jiang Xiaofeng at ang tatlo. Sa kabaligtaran, ang mga masters ng Chanson Society ay nagpakita, at nagkaroon sila ng pagkakataong hadlangan si Zhao Hengtian. Tumingin kay ang unang Heavenly King na lumitaw, nagkunot ang noo ni Zhao Hengtian at bumantong hininga sa kanyang puso, sa wakas ay natagpuan ng unang Heavenly King ang lugar na ito. "Zhao Hengtian, naubos ko ang maraming oras sa paghahanap sa iyo. Hindi ko akalain na nagtatago ka dito. Dapat ay mayroon tayong magandang usapan." Nakatingin kay Zhao Hengtian, isang nakakatakot na aura ang agad na umusbong mula sa kanyang katawan. Tulad ni Zhao Hengtian, ang unang Heavenly King ay isa ring master sa larangan ng gobernador. Dapat mong talagang bilangin. Tumingin si Zhao Hengtian sa unang Heavenly King, at naging seryoso ang kanyang mga mata. Kung tanging ang unang Heavenly King lamang, mayroon pa siyang tiwala, ngunit may dalawa pang nasa likuran ng unang Heavenly King. Ang mga masters ng Tiger List at ang elite na puwersa ng Chanson Society, kasama ang tatlong masters ng Sushutang ngayon, hindi kayang pigilan ng siya at ni Sun Bumiye ang grupong ito. "Okay, ipadala ka ng Hari ng Langit patungong Kanluran ngayon." Sinabi ng Hari ng unang araw ng may pang-aasar, "Mga kaibigan mula sa Bloodhound Hall, ang kaaway natin ay si Zhao Hengtian, at sa iba, maaari mong gawin ang anuman." "Maraming salamat." Nagngiti si Jiang Xiaofeng, tinitingnan ang mga tao sa bakuran, puno ng pagnanais na pumatay ang kanyang mga mata. Patayin. Sa isang malakas na sigaw, si Cao Chong at Wu Miao ay mabilis nang sumugod patungo kay Sun Bumiye kasama ang kanilang mga tao, habang ang hari ng unang araw ay nakatingin kay Zhao Hengtian na may nakakatakot na aura sa kanyang katawan, siya ay naglalakad palayo. "Umalis ka, hahawakan namin sila." Hindi binigyang pansin ni Zhao Hengtian ang unang Heavenly King. Ang iba ay tumakbo na patungo kina Jiang Xiaofeng at ang iba pa. Kung mahuhuli siya ng unang Heavenly King, tiyak na aatake ang Jiang Xiaofeng at ang tatlo sa mga tao sa bakuran. Ang mga kamag-anak at kaibigan ni Han, kahit na mamatay si Zhao Hengtian, ay hindi niya papayagang magkaroon ng problema ang mga tao sa loob. Kabanata 207. Nako, Zhao Hengtian, pinili mo ang maling kalaban. Mabilis na bumuga si unang Heavenly King, at bigla siyang sumugod kay Zhao Hengtian. Nang makita na nagsimula na ang nakakatakot na laban, lahat sa bakuran ay labis na natakot. Bilasan. Pumasok sa villa. Si Zhou Ming siya ng unang tumugon at nagmadaling nagtawag sa lahat na pumasok sa villa. "Hindi, pinatay nila ang kapatid ko, at gusto kong maghayganti para sa aking kapatid." Ngunit sa mga sandaling ito, habang nagmamadali ang lahat na pumasok sa villa, may nangyaring kakaiba. Nakita ang mga nakakatakot na itim na liwanag na bumabalot sa katawan ni Xiao Qingcheng, ang kanyang mga mata ay naging itim, na hindi na siya makontrol. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakabahalang aura, parang demonyo mula sa kailaliman. "Qingcheng." Nang makita ito, nagulat si Ye Qing at nais sanang hilahin siya.
Bigla, isang matinis na tinig ang umabot mula sa bibig ni Xiao Qingcheng. Ang mga alon ng tunog ay kumalat sa buong langit ng gabi. Si Ye Qing ay nashock sa tunog at nahulog, nagsuka ng isang bangkos ng sariwang pagkain, at lahat ay tinitigan siya ng may takot. Sa susunod na sandali, ang mga itim na mata ni Xiao Qingcheng na nababalutan ng nakakatakot na itim na liwanag ay kumislap, at isang kakaibang kapangyarihan ang kumalat sa kawalang hanggan. Ito ay isang nakakatulog na kapangyarihan, isang kapangyarihan na nagpapaisip sa mga tao na matulog. Sa mga sandaling ito, sina Jiang Xiaofeng at ang tatlo na bagong sumugod ay nahulog sa ilalim ng mga itim na mata na ito, at ang kanilang mga mata ay biglang naging mapurol, parang mga tanga at hindi gumagalaw. At si Xiao Qingcheng ay naglakad patungo sa kanila, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang maliit na kamay upang pisilin ang katawan ni Ganfei. Agad na nagulat ang lahat nang makita ang isang itim na anino na parang ahas ngunit hindi isang ahas sa loob ng katawan ni Xiao Qingcheng. Agad itong umusli at bumalot kay Ganfei, nilalamon ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Makikita sa mata na unti-unting humihina ang matangkad na katawan ni Ganfei sa ilalim ng paglunok na ito. Ang nakakatakot na eksenang ito ay hindi lamang nagulat kay Ye Qing at sa iba, kundi pati na rin sa mga masters ng Chansen Society. Anong uri ng halimaw ang batang ito? Roar! Ngunit bago pa man nawawala ang gulat sa puso ng lahat, isang umuugong na sigaw ng tigre ang umabot sa buong langit ng gabi, parang ang hari ng mga hayop ay bumaba, at ito ay labis na nakakatakot. Lumaki ito, at sa loob ng ilang segundo ay naging anyo ng isang adult na malaking tigre. Gayunpaman, ang nakagugulat ay hindi lamang ang mga mata nito, kundi pati na rin ang isang pag-usbong sa kanyang katawan. May mga pakpak. Isang anekdota na ang isang tigre ay nagkaroon ng mga pakpak. Si Ye Qing at ang iba ay nakatingin sa eksenang ito na nakanganga, ang kanilang mga ekspresyon ay walang reaksyon. Anong uri ng nilalang ito ang dinala ni Ye Han? Halimaw. Kung hindi, bakit ito lumalaki at nagkakaroon ng mga pakpak? Ano ito? Nang si unang Heavenly King at Zhao Hengtian ay naglalaban, nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang kondisyon ni Xiao Qingcheng ay nagulat na sa kanya, ngunit ngayon ang pagbabago sa katawan ng Little Tiger ay higit pang nagulat sa kanya. Gayunpaman, sa oras na naguguluhan ang unang Heavenly King, ang Little Tiger ay pumagaspas ng kanyang mga pakpak, at umalis na ito sa lupa, tumatakbo patungo sa unang Heavenly King na parang isang puting buhawi. Boom! Sa isang nakakatakot na hampas ng paw, ang katawan ng unang Heavenly King ay tila tinamaan ng isang tren, at siya ay napalayo, ang kanyang mukha ay namula. Si Zhao Hengtian ay nakadilat ang kanyang bibig at tumingin sa mutated Little Tiger, napakalakas. Sa isang hampas, napilitang umatras ang hari ng unang araw. Hayop, mamatay ka. Ang hari ng unang araw ay nagalit at sumugod, pinpunch ang katawan ng maliit na tigre ng mabangis. Nang makita ito, si Zhao Hengtian ay sumugod din sa unang Heavenly King. Isang pagtingin ng pagdismaya ang umusbong sa mga mata ng Little Tiger, at pagkatapos ay sumugod din ito sa unang Heavenly King. Ang hari ng unang araw ay walang kapangyarihang lumaban. Nang makita na napipigilan ng unang Heavenly King, si Cao Chong at si Wu Miao, ang dalawang masters sa listahan, ay agad na bumitaw kay Sun Bumiye na labis na nasugatan at tumakbo ng direkta patungo kay Zhao Hengtian at sa Little Tiger. Umalis ka! Biglang, sa madilim na langit ng gabi, tatlong figure ang pumagaspas sa himpapawid, hamarang kay Cao Chong at Wu Miao. Siyempre, ang mga tatlong ito ay sina Ye Han, Xiaben at Zhou Lai na bagong bumalik. Si Ye Han at Xiaben ay humarap kay Cao Chong at Wu Miao, habang si Zhou Lai ay tumulong kay Sun Bumiye sa pakikitungo sa iba pang mga masters ng Chansen Society. Ito ikaw, hindi ka papatay. Nang makita si Ye Han na lumitaw, sinabi ni Cao Chong na may masamang mukha, ikaw ang nagpasakit sa akin noong nakaraan, ayos lang, ayusin natin ang mga luma at bagong utang. Matapos malaman na sina Sun Bumiye at Zhao Hengtian ay nandito, tiyak na inisip ni Cao Chong na si Ye Han ang nakamaskarang lalaki na nasaktan siya gamit ang Long Quan Sword noong nakaraan, kaya't labis siyang kinamumuhian si Ye Han. Ang nakakatakot na mabilis na espada ay humampas sa kawalang hanggan, kasing bilis ng isang shooting star. Napakabilis ng espada ni Cao Chong, ngunit para kay Ye Han noon, maaaring natakot siya kay Cao Chong, ngunit sa mga sandaling ito, hindi na ito ang dati. Sa huling yugto, ang kahangahangang lakas ng laban ni Ye Han ay umakyat ng 3 beses. Sa mga sandaling ito, ang saber ni Ye Han ay sumalubong sa kanya na parang shooting star at agad na hinaharangan ang espada ni Cao Chong. Ang banggaan ng saber at espada ay umugong sa langit ng gabi. Ngunit sa susunod na sandali, nakita nilang bumalik si Cao Chong sa kawalang hanggan, nagsuka ng dugo mula sa kanyang bibig. Naramdaman ng lakas ni Ye Han, agad na nagulat ang mga mata ni Cao Chong.
Paano siya naging ganito kalakas? Ngunit sa sandaling nag-iisip si Cao Chong, si Yehan ay muli nang lumapit sa kanya. Sa kawalang hanggan, ang isang saksak na parang kidlat ay labis na malakas at mapang-abuso, na parang naging kidlat ito at tumama kay Cao Chong. Sa harap ng kutsilyo ni Yehan, gusto sanang lumaban ni Cao Chong, ngunit bumagal ang kanyang bilis. Hindi, masyadong mabilis si Yehan. Ang espada sa kamay ni Cao Chong ay hindi makasunod sa kanyang bilis. Nakatapik ang mga masters ng Tiger List. Bumalik si Yehan, may lakas ng isang espada, napakalakas. Kabanata 208. Ang nakakatakot na liwanag ng espada, parang enerhiya ng espada, ay bumagsak mula sa langit ng gabi. Sa susunod na sandali, lahat ay natakot nang makita si Cao Chong, ang master ng Tiger List, na ganap na walang kapangyarihan na lumaban sa ilalim ng nakakatakot na espada, at direkta itong nawasak. Ang kutsilyong ito ay bumasag at pumatay. Yehan. Sa bakuran, nagsaya ang lahat nang makita ang pagbabalik ni Yehan. Ang lalaking ito ay hindi namatay, at nakatayo siya sa harap nila, na tila sa kanyang presensya, hindi matutamba ang araw na ito. Hayop, sinabi ko na sa iyo na magiging maayos ang batang ito. Siyang Master Tang at Lin Bomo ay tumingin kay Yehan, at ang alalahanin na palaging nasa kanilang mga mata ay unti-unting nawala. Sa wakas ay lumitaw ang batang ito. Si Zhou Mingshan ay bumantong hininga ng ginhawa. Kung hindi bumalik si Yehan, hindi matitiyak kung ano ang mangyayari sa gabing ito. Cao Chong. Ang hari ng unang araw ay nagalit. Si Cao Chong ay isa sa kanyang pinakamalakas na general, at namatay ito sa ganitong paraan. Boom! Ngunit sa oras na ang hari ng unang araw ay nagalit, isang nakabibinging tunog ang umabot mula sa katawan ni Wu Miao sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay tila isang tambol, at ang kamao ni Xia Ben ay tumama rito ng malakas, nagdulot ng tunog na umabot sa langit at pinapadapa si Wu Miao sa lupa, na hindi alam kung siya ay buhay o patay. Ang lakas ni Xia Ben ay, kahit si Yehan ay natatakot, si Wu Miao ay isa ring master sa parehong antas kay Cao Chong. Paano niya maiiwasan ang kamao ni Xia Ben? Sa isang iglap si Cao Chong at Wu Miao, ang dalawang masters sa listahan, ay natalo, at ang hari ng unang araw ay puno ng pagnanais na pumatay, at isang nakakatakot na galit ang bomb-alot sa buong kawalang hanggan. Roar! Parang hindi makatiis ang maliit na tigre sa mga sandaling ito, ang katawan nito ay naging isang puting kidlat, at ang mga nakakatakot na pangpang na may nakakamanghang lakas ay direktang bumangga sa hari ng unang araw. Agad na umatras ang katawan ng hari ng unang araw, samuka ng dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay labis na pangit. Siya ang pinuno ng 4 na hari ng Chanson Society, at patuloy na nasugatan ng kamay ng isang hayop. Unang hari ng langit, tila ang pagpunta mo rito sa gabi ay ang pinakamalalang desisyon na iyong ginawa, kaya't iligtas mo ang iyong buhay. Si Zhao Hengtian ay naglalakad palabas, ang kanyang kamao ay napakalakas, at ang Dragon Fist ay bumangga ng mabangis sa kawalang hanggan, na nagdudulot ng bahagyang pagyanig sa buong kawalang hanggan. Nang makita ito ng hari ng unang araw, isang nakakatakot na madilim na tingin ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang pagkakaroon niya ng ganap na bentahe ay naging ganito ngayon. Ang paglitaw ni Xiao Qingcheng at ng Little Tiger ay nagbago sa kanyang mga plano, at ang pagbabalik ni Yehan ay nagdulot ng malalaking pinsala sa kanyang mga tauhan. Whoosh! Sa unang araw, ang hari ng langit ay umalis, parang itim na kidlat, na hinawakan si Wu Miao, na hindi alam kung siya ay buhay o patay, at naglaho na parang isang anino sa loob ng ilang paghinga. Sa Chanson, maliban sa unang hari at Wu Miao, lahat ay naglaho. Sa panig ni Yehan, tanging si Sun Bumi ang nasugatan mula sa mga pag-atake ni Cao Chong at Wu Miao sa simula. Bago pa man nakapagsalita si Yehan sa lahat, ang iba ay lumitaw na sa harap ni Xiao Qingcheng. Sa mga sandaling ito, siya ay nilalamon ang lakas ng katawan ni Rengang. Nang bumalik siya kanina, agad na napansin ni Yehan ang kakaiba kay Xiao Qingcheng. Wala siyang oras upang siyasatin ang pagbabago sa maliit na tigre sa ngayon. May isang kakaibang kapangyarihan sa katawan ni Xiao Qingcheng. Alam na ni Yehan ito nang siya ay nasa recline ng Buddha Temple. Sa mga sandaling ito, marahil ang kapangyarihan sa katawan ng batang ito ay nag-alsa na. Nang maisip ito, agad na inilagay ni Yehan ang kanyang palad sa balikat ni Xiao Qingcheng, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay naipasa. Sinabi ng matandang monghe sa simula na ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay ang panglaban sa lakas sa katawan ni Xiao Qingcheng. Sa mga sandaling ito, natatakot siyang tanging sa pamamagitan ng pagpigil sa kapangyarihan sa katawan ni Xiao Qingcheng siya ay makakabalik sa normal. Gayunpaman, nang ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Yehan ay naipasa, isang pagbabago ang naganap, at isang nakakatakot na lakas ang umusbong mula sa katawan ni Xiao Qingcheng.
Kung hindi dahil sa espiritual na enerhiya sa katawan ni Yehan na siyang panglaban sa lakas na ito, marahil ay labis na nasugatan na si Yehan mula sa lakas na ito. Brother Zhao, tulungan mo ako. Sumigaw si Yehan, at ang aura sa kanyang katawan ay sumabog ng mabangis. Si Zhao Hengtian, na nakatutok sa sitwasyon dito, ay agad na tumakbo at mahigpit na niyakap si Xiao Qingcheng. Ang kapangyarihan ay kaunti na lamang ang nakapigil kay Xiao Qingcheng, at higit pa, walang anumang pag-iingat. Ngunit sapat na ito upang kontrolin si Xiao Qingcheng. Patuloy na naipapasa ang espiritual na enerhiya ni Yehan, na parang isang daloy ng malinaw na tubig na dumadaloy sa maputik na tubig. Sa ilalim ng pananaw ni Yehan, nakita niya na pagkatapos maipasa ang aura ng itim na dragon, ang galit na aura ng anyo ng itim na dragon sa dantian ni Xiao Qingcheng ay unti-unting humuhupa, ngunit kahit na ganito, naramdaman ni Yehan ang isang nakakatakot na galit mula sa itim na dragon na lumalabas. Ngunit gaano man ito kawain, ngayon ay kailangan itong ipigil ng espiritual na enerhiya, at habang pinipigilan ni Yehan ang nag-aalab na itim na dragon, unti-unting nawawala ang itim na enerhiya na bumabalot kay Xiao Qingcheng. Ang hindi ahas na uri ay dahan-dahang pumasok sa katawan ni Xiao Qingcheng. Pagkatapos bumalik sa normal, si Xiao Qingcheng ay nawala ng malay at hindi alam ang anumang bagay. Nang makita na si Xiao Qingcheng ay bumalik sa normal, ang lahat ay nagtipon sa paligid. Anong nangyari sa kanya ngayon ay talagang hindi kapani-paniwala. Hindi ito maipapaliwanag ng agham. Nariyan din ang mutated little tiger, ngunit sa mga sandaling ito, ang lalaking ito ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo, tamad na nakahiga sa damo sa bakuran, na parang ang mga nangyari kanina ay walang kinalaman sa kanya. Matapos bumalik sa normal si Xiao Qingcheng, maliban kay Gan Fei na ganap na Nalumon, nagising si Rengang at Jiang Xiaofeng. Wala silang ideya kung ano ang nangyari kani-kanina lamang, ngunit sa mga sandaling ito, ang karamihan sa kapangyarihan sa katawan ni Rengang ay naubos na. Sino man na nasa tuktok ng Chi Senador ay pwedeng pumatay sa kanya. Tumingin sa mga bangkay ng mga masters ng Chanson Society sa bakuran, at ang mga bangkay ni Gan Fei sa tabi nila, naramdaman ni Jiang Xiaofeng ang nakabiting lamig sa kanyang puso. Anong nangyari? Ang unang hari, bakit sila na lamang ang natirang dalawa nang ang lahat ay namatay? Jiang Xiaofeng. Tumingin kay Jiang Xiaofeng na may takot na mga mata, sigaw ni Yehan ng malamig, na nagpagulat sa kanya, at nakatutok siya kay Yehan, hayop, talagang malaki ang iyong buhay, at hindi ka namatay. Young Hall Master. Nang makita si Yehan na naglalakad patungo sa kanya, agad na hamarang si Rengang kay Jiang Xiaofeng. Kabanata 209. Umalis ka. Nagalit si Yehan at isang nakakatakot na suntok ang ipinukol kay Rengang. Tinamaan ito at tumilapon si Rengang, at ang suntok ni Yehan ay nagdulot ng pagkasira sa dantian ni Rengang. Ikaw. Sa pakiramdam ng sumasabog na dantian, bumagsak si Rengang sa lupa, ang kanyang mukha ay mapatla at walang dugo. Tinitingnan si Rengang, ang boses ni Yehan ay labis na malamig, at sinabi, pinatawad ko ang iyong buhay, umuwi ka sa Zhejiang at sabihin kay Jiang Yutang na mula ngayon, ang batang master ng Bloody Hand Hall ay mananatili sa Shanghai City. Kung ang mga tao ng Bloody Hand Hall ay manggahas na humakbang kahit isang hakbang mula sa Shanghai City, tiyak na mawawala ng buhay si Jiang Xiaofeng. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, napakaputla ng ekspresyon ni Rengang. Si Yehan, ito ay para tol-iyan si Jiang Xiaofeng at banta ang Zushutang. Yehan, may lakas ka bang gawin ito? Tumingin si Jiang Xiaofeng kay Zhao Hengtian at sa iba pang mga eksperto, at nang marinig ito, isang takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kung papatayin mo ako, anong hindi ko kayang gawin? Tanga, putulin mo ang kanyang binti. Walang pakialam si Yehan, kung hindi siya natatakot sa susutang sa mga sandaling ito, tiyak na nais niyang patayin si Jiang Xiaofeng, ang taong ito na nang ahas na salakayin ang kanyang pamilya ay nasa kanyang listahan ng mga mamamatay. Si Xia Ben ay ngumiti at umatake kay Jiang Xiaofeng, ang kanyang binti ay tinamaan ng malakas na sipa. Si Zhao Hengtian ay nakatulala sa kanyang simpleng anyo. Walang sino man ang nakaramdam ng awa kay Jiang Xiaofeng, kahit si Ye Qing, na palaging mabait at mahinahon. Ang taong ito ay hindi lamang halos sanhi ng kamatayan ni Yehan, kundi pati na rin sa pagkakataong ito ay hindi ang anomalya ng Little Qingcheng at Little Tiger, kundi ang masasamang kamay ng mga tao. Ang kanyang mga binti ay nabali sa sipa ni Xia Ben, si Jiang Xiaofeng ay nahulog sa lupa at umiyak sa sakit, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Yehan na may galit, hayop, ikaw ay magbabayad, isang araw ay papatayin ko ang buong pamilya mo, upang ikaw ay hindi na muling mabuhay. Isang araw, pupuksin ko ang iyong Bloody Hand Hall sa aking sariling mga kamay.
Tiningnan ni Yehan si Jiang Xiaofeng nang walang pakialam, inaalalayan si Xiao Qingcheng pabalik sa villa, inilagay siya sa kama ng tahimik, at pagkatapos ay bumaba, si Xiao Qingcheng ay nawalan lamang ng malay sa mga sandaling ito, at madyay gising mamaya. Ngunit ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay labis na nag-aalala kay Yehan. Ngayon, kung hindi dahil sa tulong ni Zhao Hengtian, halos inatake siya ni Xiao Qingcheng. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa kapangyarihan sa kanyang katawan. Nang dumating sa hall sa ibaba, lahat ay naghihintay kay Yehan na bumaba. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Xiaben ang napakaluwag at magandang malaking bahay, at siya ay nakaluhod sa tabi ng awkward. Kahit na nang nag-alok si Yeqing at ang iba pa na umupo, hindi siya naglakas loob, natatakot na masira ang mga bagay sa loob. Yehan. Nang makita si Yehan na bumaba, si Zhou Yuner ang unang tumakbo at niyakap siya ng mahigpit, ang kanyang malambot na katawan ay nanginginig sa kanyang mga bisig, na nagpapakita ng labis na pagkabahala at takot. Okay lang, hindi ba't nandito na ako? Pinapagalitan ni Yehan ang kanyang balikat, at hinayla siyang umupo sa sofa, at pagkatapos ay tiningnan ang pares ng mga nag-aalala at nagtatanong ng mga mata, sinabi ni Yehan, lahat, pinabayaan ko kayong mag-alala para sa akin, ngunit ako ay pinagpala sa isang mahusay na buhay, at palaging may mga marangal na tao na handang tumulong sa akin. Ako ay tanga, bakit kayo nakaluhod? Umupo na kayo. Tumingin si Yehan kay Xiaben na nakaluhod sa sulok, at agad nang ngumiti. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Yehan, si Xiaben ay masunurin na umupo sa sofa. Tumingin si Zhou Mingshan kay Yehan at bumantong hininga, at sinabi, huwag kang mapahamak sa hinaharap, ang mga batang ito ay hindi na nag-iisip ng tsaa o pagkain dahil sa iyo. Kung hindi ka na muling magpapakita, natatakot akong ang mga batang ito ay mahulog na bago ka makabalik. Tatay, ikinalulungkot ko ang pag-alala sa iyo. Huwag mag-alala, maging mas maingat ako sa hinaharap. Mula ngayon, walang sino man ang makakasakit sa akin at sa aking pamilya. Hindi ito gagawin ng Heavenly Venerable, at hindi ito gagawin ng Bloody Handhole. Nakita ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Yehan, tumango si Zhou Mingshan. Matapos ang pagkakataong ito, mas lumakas si Yehan. Hanzi, saan ka na ba nagpunta sa mga nakaraang araw mula nang mawala ka? Sino itong malaking kapatid? Tumingin siyang Master Tang kay Xiaben na mas mataas kaysa sa lahat at nagtanong kay Yehan na may nalilito na ekspresyon. Sumagot si Yehan, pumunta ako sa isang nayon sa bundok upang magpalipis ng ilang araw. Ito si Brother Huang Ben. Siya ang nagligtas sa akin. Siyempre, maaari mo siyang tawaging si Li Ben para mas maging malapit siya sa iyo. Bumalik si Yehan ng ligtas. Pagkatapos makipag-chat sa bilya ng mahabang panahon, umalis sina Yang Master Tang, Lin Beimo, at Zhou Mingshan. Nag-alala sila para kay Yehan sa mga araw na ito, at hindi sila nakatulog ng maayos, ngunit si Zhou Mingshan sa hindi inaasahang pag-alis ay hindi kinuha si Zhou Yuner. Si Yehan ay pumunta sa villa ni Zhao Hengtian at nagsimulang talakayin ang mga bagay. Kapatid Zhao, tila dapat nating bilasan ang ating plano. Sabi ni Yehan. Tumango si Zhao Hengtian at nagsabi, tama ka. Hindi na ito lihim na narito ako ngayon. Kahit na hindi nagtagumpay ang unang hari ng langit sa pagkakataong ito, titigil ba ang Chanzen dito? Ngunit ang hakbang ni Jiang Xiaofeng ay maganda. Sa kahit anong paraan, ito ay makapagpapanatili sa Blood Handhole na parang daga. Tumango si Yehan. Si Jiang Xiaofeng ay nag-iisang anak ni Jiang Yutang, ang master ng Blood Handhole, at siya ay ipinanganak sa kanyang mga huling taon. Para sa kaligtasan ni Jiang Xiaofeng, hindi naglakas loob si Jiang Yutang na makialam kahit na siya ay galit sa mga sandaling ito. Nagpatuloy si Zhao Hengtian, sa ngayon, na itatag na ang ating pangunahing puwersa. Ikaw, ako, si Lao San, at itong hanggal na kapatid na ito, hindi ko alam kung si Ginoong Zhou ay handang sumama sa atin. Tumingin si Zhao Hengtian kay Yehan, ngunit hindi makasagot si Yehan sa tanong na ito. Si Zhou Lai ay palaging isang loner, kahit na pinahalagahan siya, mahirap sabihin kung siya ay magiging isa sa kanila. Tumawa si Zhou Lai at nagsabi, kung hindi ko gustong makipagsapalaran sa inyo, hindi ko papatayin ang mga miyembro ng Chanzen Society. Ngayon na pinatay ko ang mga tao ng Chanzen Society, syempre, pinili kong makipagsapalaran sa inyo. Nagtataka ako kung tinatanggap ninyo ako. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, Kapatid Zhou, malugod kang tinatanggap kung nais mong sumama sa amin, ngunit Kapatid Zhou, kailangan mong isipin ng mabuti. Ang ating hinaharap na kalaban ay ang Chanzen Society at ang Bloody Handhole, at maaaring mayroon pang mas malakas na mga kaaway. Huwag mag-alala, tama lang na makipagsapalaran sa iyo, isang henyo na doktor. Ngumiti si Zhou Lai, ang kanyang mga mata ay hindi naiintindihan,
kahit sa harap ng Chansunyoy at Sushutang, wala siyang takot sa kanyang mukha. Okay, kapatid Zhao, pupunta ako sa mga tao sa loob ng ilang araw at ipadala sila sa isang lihim na lugar at sanayin mo sila kasama. Kamakailan, tinanong ni Yehan si Lin Beimo kung saan makakakuha ng mga veterano. Kapag tinanong ni Yehan ang tungkol sa paksang ito, palaging nag-iimbestiga si Lin Beimo at ngayon ay mayroon na siyang palatandaan. Kabanata 210. Matapos talakayin ang mga bagay, bumalik si Yehan sa villa. Si Xiaben at Zhou Lai ay parehong nanirahan sa villa ni Zhao Hengtian. Si Jiang Xiaofeng, na may nabaling binti, ay nakabilanggo rin doon, ngunit plano ni Yehan na ilipat siya bukas. Kailangan siyang ilipat sa ibang lugar, hindi maganda ang magtagal dito, sa takot na ang Bloodhound Hall ay subukang iligtas siya, at magiging magulo ang lugar na ito, at ang banta sa mga tao sa villa ay masyadong malaki. Nang bumalik sila sa villa, naroon ang ilang mga babae. Nang makita si Yehan na bumalik, wala ng ibang tao, si Zhou Yuner at Ye Qing ay may malalim na pagnanasa sa kanilang mga mukha, kahit si Zhao Yuyu. Bakit, nandito ako? Halika, yakapin tayo. Habang nagsasalita, niyakap ni Yehan ang bawat isa, hindi niya pinabayaan si Zhao Yuyu, ngunit nang dumating ang pagkakataon ni Yan Ling Zhao, may nagniningning na takot sa kanyang mga mata, at sinabi, masyado ng gabi, aalis na ako. Pagkatapos sabihin ito, naglakad ang babae patungo sa labas ng villa, at sinabi ni Yehan sa likuran niya, sasamahan kita, sakto namang may gusto akong pag-usapan sa iyo. Sumunod si Yehan kay Yan Lingzhou palabas ng villa, at nang may hatid siya sa harap ng kanyang sariling villa, tumingin siya kay Yehan at nagsabi, nandito na ako, may gusto ka bang sabihin? Tumango si Yehan, at pagkatapos ay ipinaliwanag ang tungkol sa lugar kung saan ilalagay si Jiang Xiaofeng. Ang bagay na ito ay tanging si Yan Lingzhou ang makakatulong at nag-aalala siya sa iba. Kung kumalat ang balita, magiging sayang ang oras. Matapos marinig ang sinabi ni Yehan, tumango si Yan Lingzhou. Sila lamang ng dalawa ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Matapos ang negosyo, tumingin si Yehan sa mga mata ni Yan Lingzhou at sinabi, nakapag-alala ako sa iyo nitong mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga sa aking kapatid at sa iba habang wala ako. Habang sinasabi ito, nagpasimula si Yehan na yakapin si Yan Lingzhou, hindi para sa anuman, kundi dahil gusto lang niyang pasalamatan ang babaeng ito, at ang pag-aalala sa mga mata ng babaeng ito ay malinaw na nakita ni Yehan kanina, na nagbigay sa kanya ng kaunting damdamin. Nang niyakap siya ni Yehan sa ganitong paraan, nangginin ang katawan ni Yan Lingzhou, at isang pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mga mata, ngunit sa huli, hindi niya itinulak si Yehan at hinayaan itong hawakan siya. Unti-unting nag-umpisa rin siyang yakapin si Yehan. Si Yehan ay nawala, ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi tiyak. Hindi ba siya nag-alala? Hindi, nag-alala siya katulad ni na Zhou Yuner at ang iba, ngunit hindi niya ipinakita ito ng sobrang halata. Sa bintana ng silid ni Yehan, may mga mata na nakatingin sa magkaakbay na lalaki at babae, at isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa maganda niyang mukha, unti-unting tumulo ang isang luha. Lumiko siya at dahan-dahang bumalik sa kanyang silid, natatakot na kung mas matagal pa siyang tumingin, talagang makakaiyak siya. Sa panahon ng pagkawala ni Yehan, kahit na nag-alala si Zhou Yuner sa kanyang pagkawala, talagang nakita niya ang pag-aalala at pagnanasa sa mga mata ng ibang tao. Kahit na si Yan Lingzhou ay hindi ipinakita ito ng labis, bilang isang malakas na negosyante, mayroon pa ring kakayahan si Zhou Yuner na basahin ang mga salita at kilos. Paano ba hindi maramdaman ni Zhou Yuner ang kakaibang nararamdaman sa mga mata ni Yan Lingzhou? Hindi lamang si Zhou Yuner, kundi pati na rin sina Zhao Yuyo at Ye Qing, na nagpulala sa puso ni Zhou Yuner. Ang mga kababaihang ito, tulad niya, ay talagang nagbigay ng kanilang damdamin para kay Yehan, pero ang paraan ng pagpapahayag ng damdamin ng mga kababaihang ito ay labis na nalulumbay, hindi kasing hayag tulad ng kanya. Maaari bang talagang hindi makuha ng lalaking iyon ang kanya ng buo? Nang maisip ito, niyakap ni Zhou Yuner ang kanyang sarili sa ilalim ng kumot at ang kanyang maselang katawan ay bahagyang nanginginig. Nang bumalik si Yehan sa kanyang silid, si Zhou Yuner ay natutulog na sa kanyang kama. Nang tingnan niya ang mahabang buhok ng babae na nasa gulo, nilapitan ni Yehan at dinaliri ang kanyang magandang buhok ng may pag-ibig. Alam niyang hindi pa siya natutulog. Yuner, namimiss kita, namimiss din kita, natatakot akong mawala ka magpakailanman. Lumiko si Zhou Yuner at niyayakap si Yehan sa kanyang matibay na dibdib. Hindi na siya umiiyak sa mga sandaling ito, tiningnan niya ang maliwanag na mga mata ni Yehan, na may pulang mata na nakapikit,
at sinabi ng may pagmamahal, ipinapangako mo sa akin, anuman ang mangyari sa hinaharap, huwag mong iwanan ako, talikuran ako, at sumuko sa akin. Inisip ni Yehan na ang kanyang sinasabi ay tungkol sa pagkawala, kaya't sinabi niya ng may pagmamahal, Yunner, walang anuman sa mundong ito ang makakapaghati sa atin, hindi ako, kahit ikaw. Habang sinasabi ito, bumagsak ang isang mapanghimagsik at matatag na halik, at lahat ay nasabi ng hindi nagsasalita. Isang gabi ng ligaya, nagtutulungan, walang katapusang mga salitang puno ng pag-ibig, walang katapusang pagnanasa. Sa gabing ito, si Joe Yunner, na palaging parang Diyosa, ay tila partikular na nababaliw, walang katapusang mga hiling, at sa wakas ay nakatulog sa mga bisig ni Yehan na pagod. Kinabukasan, maaga nang bumangon si Yehan. Si Yeching at ang iba ay hindi natulog ng maayos nitong mga nakaraang araw, kaya't natutulog pa sila. Nang pumunta si Yehan sa bakuran upang mag-ensayo ng espada, natagpuan niya si Shaben na nakatingin sa kanya kasama ang maliit na tigre. Si Shaben ay nais sanang pumasok upang hanapin si Yehan, ngunit hindi pinayagan ng maliit na tigre ang mga estranghero, na tamad na nakahiga sa mga hakbang, pinigilan si Shaben. Para sa lakas ng maliit na tigre, nakita na ito ni Shaben kagabi. Tinataya niyang hindi siya ang kalaban ng maliit na nilalang na ito, kaya't siya ay nakaluhod sa tapat ng maliit na tigre at nakatingin dito. Nang buksan ni Yehan ang pinto at lumabas, halos natapakan niya ang maliit na nilalang. Nang makita si Yehan na lumabas, labis na natuwa ang maliit na nilalang at agad itong tumalon sa kanya. Balak sanang pag-aralan ni Yehan ang maliit na nilalang na ito kagabi, ngunit bigla itong nawala at hindi na nagpakita. Maliit na nilalang, ang tago mo ay medyo mahusay, ipakita mo sa akin ang iyong pagbabago. Hinaplos ni Yehan ang buhok ng maliit na tigre, na nagdulot sa kanya ng hindi pagkakaunawa, at ngumiti si Yehan, magbago, alam ko na wala kang anuman, kaya umaasa akong protektahan mo ang aking pamilya kapag wala ako. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nag-roll ang mga mata ng maliit na tigre at tumango. Nang makita ito, agad na nagulat si Yehan. Kahit si Shaben ay nagulat din, ngunit isinaalang-alang na ang nilalang na ito ay hindi lamang malakas kundi kaya ring magbago, hindi na nagtataka si Yehan sa kanyang talino. Pagkatapos ibinaba ang maliit na tigre, tumingin si Yehan kay Shaben at ngumiti, Shaben, anong nangyari, bakit ka maaga nagising?